ng mga individual na may sinumpaang tungkulin, pasan ninyo ang responsibilidad na maging ligtas ang mga Pilipino. At ang mandatong panatilihing payapa ang Pilipinas. Ngayong abot kamay na ninyo ang inyong pangarap. Kumpiyansa ako sa pakikiisa ninyo upang itaguyod ang isang patas na lipunan. Hindi po tayo papayag na muling magdusa ang maraming Pilipino. Sa abot ng ating makakaya, lagi nating gagawin ang tama. Lagi nating unahin ang kapakanan ng kapwa at lagi nating samantalahin ang bawat pagkakataon upang pagsilbihan ng ating pumbandila. Tinatawag kayong sinagtala, liwanag na nasisilayan sa pagtingala natin sa kalangitan, na siyang kanlungan ng ating mga pinakamatayog na adikain. Naway maging tanglaw kayo ng katapatan at pananagutan at maging bantayog ng pagbabago sa ating bayang muling bumabangon sa ngalan ng integridad, katarungan at kasaganahan. Maraming salamat. Maligayang pagtatapos po sa inyong lahat. Magandang araw po. Thank you, Mr. President. At this moment, we are requesting everybody to rise for the singing of the PNPA hymn. Thank you, and please be seated. And now, ladies and gentlemen, the Cadet Corps will now render the 3 cheers for our new police, fire, and jail inspectors. Distinguished guests, parents, ladies and gentlemen, that concludes the 33rd PNPA commencement exercises for Sinagtala Class of 2012. Attorney Ruben de Rosario Platon, President, Philippine Public Safety College. Police Senior Superintendent Nestor Monton Fahura, CEO 6, Director, Philippine National Police Academy. Staff, faculty, uniformed and non-uniformed officers and personnel, and the Corps of Cadets, Philippine National Police Academy, convey our sincerest thanks to our guest of honor and speaker, President Benigno S. Aquino III, and all our guests for being with us in the 33rd PNPA commencement exercises. Congratulations to the new police, fire, and jail inspectors. Mabuhay po tayong lahat.
pahayag ni Pangulong Aquino. Pero sa pagkakataong ito, makakasama po natin si Police Senior Inspector, Superintendent Adelio Castillo. Siya po ang Dean of Academic Affairs ng PNPA. Sir, gusto ko i-congratulate na rin kayo kasi napakaganda rin ng naging talumpati ni Pangulong Aquino. At dito nga niya binigyan diin yung kanyang mga magagandang sinabi tungkol na rin sa Philippine National Police dahil nagkaroon kayo ng produkto na nagmula sa PNPA at saka yung kanyang hamon sa ating mga bagong graduates, mga nagtapos na yung sundin, yung ibig sabihin ng sinagtala na magsilbing liwanag tungo sa pagbabago at sa paglaban sa korupsyon at sundin ang matuwid na daan. Tama yan, Rocky. At saka talagang nakita naman natin ang ating kapaligiran ngayon dito sa Philippine National Police Academy. Nasa festive mood lahat ng mga nanditong nag-attend ng 33rd commencement exercises ng ating Bachelor of Science in Public Safety, Sinagtala Class of 2012. Sinabi rin ni Pangulong Aquino na siya na daw po mangunguna sa pagharap dun sa mga ebidensya na naiproduce ng magandang resulta ng Philippine National Police at maging din ng BJMP at Bureau of Fire Protection kung saan nga ay nagmula nga rin dito sa PNP. Katulad na ipinakilala niya dito yung nagawa noong 2004 PNP graduate na si Police Inspector Di Maala kung saan ay nalabanan niya yung banta ng mga rebelde. Ganun din po si Charity Galvez, isang police inspector, na-graduate din po dito sa PNPA. Tama yan, Rocky. Silang mga produkto namin dito, makikita niyo naman yung kanyang dedikasyon at saka commitment sa kanilang paglilingkod sa ating bayan, lalo na sa public safety services. So kasi medyo sinabi nga niya, medyo mahirap talaga bago makapasok din dito sa PNPA, hindi biro ito. Dahil nga po sa layuning i-professionalize na yung ating mga law enforcement agencies. Totoo yan, Rocky. Actually, very tedious ang ating kung papasok ka sa recruitment phase pa lang namin, talagang marami kang i-hurdle ng mga requirements. Unang-una, ipasa mo muna yung ating Philippine National Police Academy Cadetship Admission Test. Once you hurdle that, susunod naman na yung neuropsychiatric test. Then, mag-undergo ka na ngayon ng physical at saka medical test na para mag-qualify ka. Pero so naging bahagi ba rin dito sa PNPA, katulad ng sinabi ni Pangulong Aquino, na paglabas nyo dito sa PNPA, may mga susubukin yung inyong pagiging, yung professionalism nyo ng mga katiwalian, masisilaw kayo sa salapi. Meron po bang ganong klase ding training ang ating mga PNP? Ito yan, Rocky. Diyan na matitest ngayon ang pagkahubog ng PNPA sa ating mga bagong graduates dito. Napasubok din kami sa ganyan nung graduate din ako kasi ng Philippine National Police Academy class of 1988. Napasabak kami. Kaya dyan matitest ngayon ang inyong integridad, ang inyong commitment, ang inyong dedikasyon talaga para sa serbisyo. Sabi pa rin ni Pangulong Aquino na maswerte itong batch na ito o yung itong batch na itong 220 na nagtapos kasi ito yung pagpasok nila sa mabuting sistema na ng gusto nilang profesyon or gusto nilang pasukin sa pagbibigay serbisyo dahil nga dito sa PNPA. That's right. Napakalaki ang ginagampanan ng Philippine National Police Academy sa pag-uubog talaga ng ating mga nagiging opisyal ng tatlong serbisyo ng ating public safety services tulad ng PNP, BFP at saka yung BJMP. Pero hindi pa rin naiwasan ng Pangulo na sabihin sa kanila na sa lahat na kasunod dito yung pagtiyak ng gobyerno na tuloy-tuloy yung kanilang binibigay ng gobyerno na suporta sa Philippine National Police, sa Fire Protection at sa BJMP. Maswerte tayo ngayon. Sir, kasama natin yung number 1 ngayon. That's right. Yeah. Dito ka sa gitna. Siyang ating Yes.
class valedictorian. Sir, teka ng muna, ating bago natin 2012. kausapin yung ating valedictorian, ano masasabi nyo kasi last year, parang pareho din. Babae pa rin yung parang yung Women's Month ngayon, nagiging significant para sa amin. Actually, atin pong ipinatutupad yung sinasabi nating gender equality dito sa Philippine National Police Academy at binibigyan talaga natin ng pansin. Hindi porket male ka, binibigyan ka namin ng priority, no? We really observe here the utmost to the utmost ang gender equality. Congratulations, Marjorie. Congratulations, Iha. Congratulations. Di pa kita nasamanuan. Congratulations. Alam mo, lahat kami dito, napakabagbag makabagbag damdamin yung talagang naging talumpati. Una, bilang isang ordinaryo sir na mamamayang katulad ko, nagpasalamat ka sa buwis na binabayad. So nakakatuwa yun kasi nakikita namin yung resulta, eto ka. Tapos, siyempre, yung mga magulang mo, pinapakita rin sa television kung gaano katuwa dahil ito yung napili mong profession. Ano masasabi? Sa magulang ko po, sobrang tainay. Nagbunga rin yung paghirap na dinanas ko dito. And wag niyo pong isipin yun na kung bakit ko ito pinasok dahil gusto ko ipamukha sa inyo na kayo ang naging inspirasyon ko sa kung bakit ako nandito ngayon. At lahat ng to inaalay ko sa inyo at syempre sa ating mahal na may kapal. Ano ba talaga yung nag-udyok sa'yo para lisanin, parang hindi naman talikuran masyado, no? Yung from pagiging barangay official, kagawad, tapos nasa UPLB pa siya, BS Chemistry ang kinukuha mo. Bakit naisipan mo pumasok dito sa isang serbisyo na puro lalaki ang dapat ang nandito? Apo. Bali nung una po, nung nasa UPLB ako, parang honestly speaking, yung parang nakikiniti ako yung sitwasyon ng Pilipinas noon na parang kahit ka graduate sa isang prestigious na institution or you graduate with flying colors, makakapaghanap ka ng magandang kinabukasan. Then at sa palay ko, tama ang naging decision ko na piliin itong public safety na bilang aking vocation, na hindi lang ako nakakatulong sa family ko pero sa community din. Tatanong ka ba, sir? Oo. Kasi kanina narinig mo siguro yung naging hamon sa inyo ng Pangulo na tapos na ang practice ninyo. Tapos na, ito na yung, sir, di ba? Ito na yung totoong laban. Nandito na kayo sa totoong sistema. Pero ito rin yung mabuti daw at nandito kayo sa sistema na mas maayos. So ano yung hamon ngayon ng Pangulo na talagang gawin nyo ang inyong trabaho? Huwag kayong masisilaw sa anumang kislap ng bribery, yung tinatawag nilang gano'n, panunuhol. Siyempre po, kung bakit ang naging adhikain ko talaga dito, kung magtatapos ako, I want to dedicate myself to my work and to serve not only my family but the community with integrity. Yun lang po. May mensahe ka ba sa mga maiiwan mo sa PNPA? Gusto mo nga pasama? Message mo sa Classmates, sa nanay mo, sa tatay mo? Sa classmate ko, sa mga underclass ko po, huwag silang matakot na mag-dreams. Kung meron silang ninanais, know their purpose, have their vision, then strive for it para makamtam nila kung ano yung goal nila. Then sa parents ko, sa family ko, sobrang pasasalamat ko sa inyo dahil kayo talaga yung naging inspirasyon ko. And hindi ko mapigilang umiyak kasi dahil sa lahat ng hardship ko na pinagdaanan, nasabi ko na nagbunga lahat. Kasi sir, alam ko, bunso siya, tapos nagsusolong babae. So, pagpasok mo, Kaya very challenging na naipakita niya na nakayanan niya being the bunso. And likewise, sa family nila, siya yung nag-iisang babae, talo niya yung mga lalaki na kanyang kapatid, ano? kaya nga Marjorie, maraming salamat sa iyo. Kami ay umaasa, syempre kami, ordinaryong Pilipino, umaasa na talagang naandyan yung mga bagong nagtapos ang PNPA na mapapangalagaan mo.